sa lahat ng mga religious coordinators, magandang gabi po sa ating lahat. Bigyan natin ng isang masipang palakpak ang Panginoon. Ako po ay isang pastor na walang plano na magiging isang Katoliko, pero sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, binuksan ang aking isip upang aking madiskubrihan na ang totoong simbahan na itinatag ng ating Panginoong Kristo ay walang iba kundi ang simbahang Katoliko. That's why our theme of this Pentecost celebration that we have is conversion by the power of the Holy Spirit. Walang Katoliko na nag-imbita sa akin na magiging Katoliko. But it was the Holy Spirit who guided me, inspired me to discover the beauty of the Catholic faith. Kaya nandito ako ngayon sa inyong harapan. Pastor noon, Katoliko na ngayon. Sa aking pagpunta dito, parang maraming mga hadlang kasi ang aking tatay ay nagkasakit. So aking pinag-isipan kung tutuloy ba ako dito sa inyong lugar. Pagsakay ko sa Pascrap sa Sikat from Cebu to Calbayog last day, I heard the news. I heard the news, mga brothers and sisters, na ang aking tatay at the age of 94 ay umuwi na sa ating Panginoon. Wala na akong magawa kasi nag-travel na ang Pascrap. So I asked the Lord, and I am reminded by the Word of God in 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Sabi sa King James Version na to be absent from this body is to be present with the Lord. So ang kamatayan pala ay sabi ng Catechism, death is not the end of our existence, but it is a step towards Jesus and an entrance to everlasting life. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang aking dala ngayong dalawang libro na inyong makita is Bible and Catechism. Sa pastor pa ako, ang aking dala Bible alone, Bible only. Pero ngayon mayroon ng Catechism kasi naintindihan ko na ang Biblia dapat ay bigyan ng tamang interpretation to the proper authority of the church. That's why the Catechism says in Catechism number 85 that the authentic interpretation of the Word of God, whether in its written form or in the form of tradition, has been entrusted to the living teaching office of the church alone. Its authority in this matter is exercised in the name of our Lord Jesus Christ, which means that the authentic, that correct interpretation of the Word of God is entrusted to the bishop in communion with the Pope, successor of St. Peter. Kaya nanatili tayong Katolikong nagkakaisa. Bakit? Mayroon tayong interpreter, the magisterium, that will give the correct interpretation of the Word of God. While kaming mga pastor, wala kaming magisterium, kung ano yung papasok sa isip namin, yun ang i-preach namin. Kaya pag sabi ng Matthew chapter 8, kung ang kanang kamay ang dahilan sa pagkasala mo, putulin mo, so putulin mo. But the magisterium gives us the correct petition kung ang sinasabi ng Panginoon ay talaga bang i-apply natin? Mayroon bang mga disipulo na pinutulan ng kamay? Ang Panginoon wala. No? Mayroon siyang ibig sabihin sa sinasabi niya sa talatang iyon. Kaya ako bilang isang pastor ay aking tatay ngayon, nagpahinga na at the age of 84, isang magaling na debater. So marami kaming Katoliko na convert. Ako lang, nakapagpaaral ako ng 40 young people na nagiging pastor and pastora.
maliban sa aking mga kapatid, nandito aking kuya, pastor din, nandyan sa likod. At tuloy, marami kami sanang magpunta dito ngayon. Ang aking sister, isang pastora din, na